at wala nang ma-rape, wala nang manakaw, at maganda na ang syudad ko. Ang mga residente, at least, wala nang inimisado takot. They can walk the streets. Mr. President, this statement of Colonel Jerry Padilla was corroborated by a certain Mr. Leopoldo Tan, yung isang PDL na pumatay, kasi nagsama na po sila doon papunta sa opisina ng admin office ng Dapicol, and nag-corroborate po si Leopoldo Tan na indeed tumawag daw po kayo kay Colonel Jerry Padilla. I just want to inform you that it was just corroborated by Leopoldo Tan. Alam mo, sir, hindi mo dapat gawin yan. Alam mo bakit? Pag gano'n yan, sir, tinitape ka. Alam mo yung polis na gano'n, tinitape ka. Pagka nag-istorya ka ng mga gano'n, sasabit ka talaga. Hindi ko ginagawa yan. Kung may instruction man ako, kung may gusto man ako patayin, tawagan ako. Isang tao, isang officer, patayin. Wala nang rape, nakaw, rape, tapos sa kulong. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. I have no further question. Salamat. Thank you, Mintel. The next to interpolate. Mr. Chair, short interjection, Mr. Chair. This is again in relation to the questions being raised by Congressman Mintel. Yes, Mr. Chair. And You have some 2 of minutes. the questions raised by the Honorable Manuel. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po, Mr. Chair. Magandang hapon, former President Rodrigo Duterte. Naiintindihan po natin na, of course, the former President, when he was mayor, when he was President, hindi po naman talaga niya ima-micromanage yung mga betting, yung mga validation, yung mga numbers, yung accounting, ika nga. Pero were you aware, Mr. Chair, were you aware, former President, na nangyayari po lahat ng mga to sa mga human rights violations, sa mga EJK, saka parang papunta na sa bloody war on drugs, yung mga nangyayari, Mr. Chair? Alam mo, sir, sabi ko nga, nagturo nga ako. Kung pumatay man ang pulis in the performance of duty, talagang didipinsahan ko yan. Pero kung itong mga pulis na abusado or into crime, into drugs, into kidnapping, sir, alam mo, sir, magtanong ka mga ano. Marami na akong pulis pinatay na gano'n. Na pagkatapos na huli sila, niyari ko talaga. Kasi pag hindi ko ginanon, itong mga pulis na gago, may mga armas. And they can easily commit a crime na wala silang takot kasi yung civilian walang magawa. Kaya mainit ako sa mga abusadong pulis. Kaya sa Davao, yung mga abusado na pulis, ginawa ko talagang example of some itawag nila in their lingo, sample, na pinatay ko talaga. Para masabi ko lang na kuminto kayo. And because I wanted my city peaceful. And the only way to do it is to deal first with the criminals na sa law enforcement. Before you can go after the criminals outside, go after the criminals sa police. Kasi pag hindi mo magawa yan, walang mangyari. Kung lahat ng police doon, a few of them died. Mr. Chair,
Do you still recall kung, Mr. President, sino po yung mga pulis na yon, mga skalawag na pulis, yung mga kriminal po na pulis? Hindi ko na maalala. Tuloy ko lang, Mr. Chair, last na lang po. Of course, the President, alam po natin, President po ay nasa umbrella, nandun po siya sa taas. And nasabi naman po niya, aware siya sa mga nangyayari, Mr. Chair. Ang ating pong Presidente, he is fondly called Tatay Digong. Madalas po yun po ang karaniwan na tawag po sa kanya. Siyempre po, pag ikaw po yung Pangulo, ang tingin po sa lahat ng nasasakupan, siyempre mga anak. Kami po yung mga anak ng tatay. We're all, it's made public. Alam naman po natin na there were human violations, extrajudicial killings, bloody po, na naging bloody po yung war on drugs nung mga nakaraan. Gusto ko lang pong tanungin na ano pong ginawa nung administration, Mr. Chair, Sir Former President, nung nakikita na po natin na parang papunta na po doon, parang it was getting out of control, na nakikita na po natin na parang hindi na humihinto, dire-diretso na, parang marami na rin po nadadamay na hindi kasama po dapat talaga doon sa mga nangyari, Mr. Chair, Former President. Alam mo, marami yan, sir. Yung excuse, pinapalabas nila na lumalaban because parang employed to justify the killing. Malalaman ko na malalaman yan, sir. At nagtatanong talaga ako. At yung maliit yung syudad, ako mismo ang umama. Ngayon dito sa National, sa Command Conference, I remind the Chiefs of Police dito sa Maynila. Ang sinasabi ko talaga, hintuin ninyo, stop him from doing it again, or I will, ikaw ang titirahin ko. Ikaw ang paparusahin ko. Ay, Chief of Police, hindi mo kaya, itatapon kita doon sa Surigao. Talagang stricto ako. Lalo na sa police. Kasi may armas eh. Kaya ako, lumaki ako sa police eh. Tatay ko, police. So alam ko yung... Tama po ba ang pumatay? Kahit po, tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas, ako hindi po abogado po, tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery. They are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O, nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord.
Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi mo dito, sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Oh. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon to, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. Lumar na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako siya. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po niyo, Ganito na lang, sir. batas lang po ako. Yan sabi niyo, prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano mo, sir. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo lang ako Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Ipagdasal eh. Well, of course, you have a dual... ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lalamang po ninyo. Ano po, CJ? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi yung kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, 3 lang kami. They kidnap a girl. Alam lang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain.
Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pag ano, hindi ko na sila sinita. Hindi na. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko polis, pero yung usually dalawa lang yun. Sir, yung, Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. sinita mo, bubunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, may pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, look what I said, self-defense. Any person has the right to defend himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko. Pero ang gusto ko lang pong malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Ito po ba, Mr. Chair, hyperbole pa po ito. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Para makapatay, yun po ba yun? Hindi sa innocent, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang magawak? Mayor ka, dapat maghanap ka ng away. Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble Kayo po ay nagbabike. Looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ho ba? Looking for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang pag-galang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingnan nyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi nyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. Yan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and Ayun drug po. pushers. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat I po. stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyong pong pananaw po dito Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ngayon, ito po. During the Senate hearing,
last 28 October 2024. Inadmit nyo rin po, giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman sir. Meron akong death squad pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster uutusan ko, patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin